mainit na balita ngayong tanghali. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hinamon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa drug test. Philippine Drug Enforcement Agency binanata ng dating presidente. Umano'y pangangalap ng pirma para ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, isiniwalat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakabalik na ng Pilipinas matapos ang 2 araw na state visit sa Vietnam. Kasunduan sa rice trade, maritime cooperation at incident prevention sa South China Sea pinirmahan ng 2 bansa. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas noong 2023 bumagal sa 5.6% ayon sa Philippine Statistics Authority. Pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang criminal gang sa Samar na uwi sa engkwentro. 3 pulis patay. At Wish 1075, muling pinarangalan bilang Most Outstanding FM Station ng Gawad La Salineta Award. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 31, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali, hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa drug test upang patunayan kung hindi nga ito isang drug user. Ginawa ng dating Pangulo ang pahayag sa kanyang press briefing kagabi sa Davao City. Hamon ni Duterte, magpakuha ng dugo si PBBM mula sa isang independent entity o doktor at sinabing handa rin siyang magpakuha ng blood test. It is for him to sit in the Luneta Park, magpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Dagdag pa ni Duterte, mayroon ring umanong ilang cabinet officials ang gumagamit ng cocaine kasama si PBBM. Muli rin itong iginiit na kasama si Pangulong Marcos Jr. sa watchlist ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nagbanta rin ito na isa sa publiko ang listahan sa oras na makakuha siya ng kopya nito. But anyway, hanapin ko yon. Hindi man tinanggap yon. Pero hanapin ko yon. As soon as it comes into my hands, I will release it. Nauna nang itinanggi ng PIDEA na nasa drug watch list si PBBM. Binanata naman ni Duterte ang naging pahayag ng PIDEA. Sabi mo ngayon, mga PIDEA, ang PIDEA, wala raw record. Itong mga PIDEA na itong mga na to. Sino ba nung PIDEA magbigay ng... Ikaw ang PIDEA magbigay. Sir, ito yung record mo doon sa narco. Ipinagtanggol ni Attorney Harry Roque si former President Rodrigo Duterte sa mga pasaring ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa paggamit ng fentanyl. Naglabas na rin ng pahayag si Senator Amy Marcos sa namumuong hidwaan sa pagitan ng kanyang kapatid at malapit na kaibigan. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi dapat paratang ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga akusasyon sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, bagamat hindi sapat na katibayan ang sinasabing pagkakasama ni PBBM sa drug watch list noon, mas mabuti kung direkta na lang nitong itinanggi ang binitiwang pahayag ni Digong sa halip na ihayag na posibleng epekto ng iniinom nitong pain reliever ang kanyang mga nasabi sa rally sa Davao City noong linggo. Ang tanong, gumagamit ka ba ng pinagbabawal na droga na pulburon? Hindi po pwedeng ang sagot, gumagamit ng fentanyl ang presidente. Una-una, hindi naman po tinanggihan ni presidente. Inamin talaga niya yan. Mahal po natin ang Presidente Marcos.
Pero pag meron pong pagkakataon na kinakailangan magbigay ng impormasyon, dapat sagutin ng matino. Binigyang diin ng dating opisyal na may prescription ang doktor na gumamit si dating Pangulong Duterte ng fentanyl bilang painkiller. Sa huli, sinabi ni Roque na ang fentanyl, bagamat addictive, ay hindi nakakasira ng pag-iisip na makakaapekto sa decision-making ng isang tao. Sa isang text message naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa UNTV, sinabi nito na matagal nang tumigil sa paggamit ng fentanyl ang dating Pangulo. Ayon pa kay Panelo, gumamit lamang ang dating Pangulo ng fentanyl batay sa prescription ng doktor matapos itong operahan noong siya pa ang mayor ng Davao City at ginamit lamang niya ito sa loob ng 2 buwan hanggang sa mawala ang naranasang pananakit. Dagdag pa nito, ang sobrang paggamit ng fentanyl ay maaaring magdulot ng stroke o pagkamatay pero hindi anya nito maapektuhan ang mental capacity ng pasyente. Samantala, ayaw nang makialam ni Senator Amy Marcos sa palitan ng akusasyon ni na PBBM at nakatatandang Duterte. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kayang-kaya na nila yun. Nakakaloka, yun lang ang masa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumuelta si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa paggamit niya ng fentanyl. Sa pahayag ng Duterte kagabi, sinabi nito na may prescription ng doktor ang paggamit niya ng fentanyl pero itinigil na niya ito noong gumaling na siya mula sa nangyaring aksidente sa kanya. Muli naman itong iginiit ang umunoy paggamit ni PBBM ng iligal na droga. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President, hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yun ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Sa ngayon ay wala pang bagong pahayag ang Malacanang hinggil sa mga banat ng dating Pangulong Duterte. Tumangging magkomentaryo ang Department of Justice o DOJ sa tanong kung maaari bang makasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga pahayag nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular na ang sinabi nito na paggamit umano ng iligal na droga ng presidente. Ayon kay DOJ spokesman Assistant Secretary Mico Clavano, napakaaga pa para pag-usapan ang issue. Binigyang diin ng DOJ na marami silang ibang mahalagang bagay na pinagtutuunan ng pansin ngayon kaya gaya ng paglilitis sa mga kriminal at pagpapalaya sa mga bilanggong tapos na ang sintensya o kaya naman ay nagpakita ng kabutihang asal sa loob ng kulungan. Dagdag pa ng kagawaran, hindi sila magpapaistorbo sa mga nangyayari sa politika ngayon. Isiniwalat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umunoy planong ihiwalay ang Mindanao region sa Pilipinas sa pamamagitan ng pangangalap ng mga pirma. Sa kanyang press con kagabi, sinabi ng dating Pangulo, inilahad nito na inilagay niya noong nasa pwesto si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez upang isulong ang planong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified under oath in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Giit ni Duterte, hindi umano ito rebellion o sedition. Mindanao is rich. But of course, kung mag-separate independent to,
at magpuntahan lahat dito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi walang nangyari sa Pilipinas. Muling tinuligsan ng dating presidente ang kontrobersyal na pangangalap ng pirma para sa People's Initiative na nagsusulong para amyendahan ang konstitusyon. Naniniwala si Duterte na sina PBBM at House Speaker Romualdez ang umunoy siyang nasa likod ng Charter Change campaign. Sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang isyung politikal, kabilang dito ang ukol sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte at ang isinusulong na Charter Change. Narito ang report ni Nel Maribojo. Nananatili ang magandang relasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ang sinagot ng Pangulo sa gitna ng mga isyu ngayong ibinabato kay PBBM ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga usapin. It's exactly the same because she hasn't said anything of that nature. And wala naman siyang sinasabi na ganyang klase. So hindi naman nagbabago. Binigyan diin ng Pangulo na mananatili sa posisyon bilang kalihim ng Department of Education si VP Sara. Ayon pa sa Pangulo, nananatili pa rin ang UNITEAM. I think so. I believe so. Because if you remember, UNITEAM is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working. Samantala, ukol naman sa isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Ayon sa Pangulo, hindi na niya alam mga estado nito kung ito ba ay nananatiling opsyon para sa Chacha. Sa panig ni PBBM, ayon sa kanya, kinukonsulta na niya ang mga legal expert tungkol sa charter change. We have been in continuous discussion with both houses in the recent days. In fact, before I left, I met with our legal luminaries and try to find a way. Dahil naman ang habol ko talaga dyan are the economic provisions that I have been talking about this for many years already. So napupunta sa ibang usapan at nagagamit na pampolitika itong issue na ito. So I have asked the leaders of both houses and again some of the best constitutional minds that we have in the Philippines to come up with a simpler solution that does not cause so much controversy. Ayon kay PBBM, pag-uwi niya ng bansa mula sa Vietnam, ito ang kanyang haharapin. Nel Maribojo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inamin sa Senado ng isang grupo na nilapitan nito si House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista para makakuha ng sapat na pirma para sa People's Initiative na layong amyendahan ang saligang batas. Samantala, ipinapasabpina naman ng komite sa Senado ang iba pang individual na sangkot umano sa signature campaign. Narito ang report ni Harleen Delgado. Sa pagbubukas ng investigasyon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kontrobersyal na People's Initiative kahapon, inamin ng grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na kasama sa nagsulong ng signature drive na humingi sila ng tulong sa mga kongresista at kay House Speaker Martin Romualdez para makakuha ng sapat na pirma kada distrito. Ito'y matapos magpakita si Senator Amy Marcos ng screenshot ng isang mensahe kung saan makikita ang larawan ng lead convener ng grupo na si Noel Oñate kasama sina Speaker Romualdez at iba pang kongresista noong January 8. Stigo, nandito na si Justice Carpio at nagpapasalamat tayo. Si Congressman Garbin, kinausap ko. Sina Congressman Saldico kasama at si Speaker Romualdez. No, I didn't talk to Saldico. You said you never met the Speaker, nor Mr. Saldico, our Congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the Speaker. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita eh. Sabi nyo sina Congressman Garbin lang.
Yeah, because you know, it slipped my mind. Madam Senator. That was the Okay time lang, that okay lang. that Kung I thought nakalimutan that ninyo was the bigla, time that it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, in and I'll, getting the give it 3% back per to- congressional district. That's correct. Inamin din ni Oñate na sa townhouse umano ni House Speaker sa Forbes Park sa Makati isinagawa ang pulong. Sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ganon. So, ang naging Diyan po, host doon at po kami nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama Ako po ba? po ang nagkumbida. Dapat Paano po ka sa- magkukumbida? Di mo bahay. Oo nga. Bira naman. Oo nga po, dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron ho akong party house sa Dasma, walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag na kung bahay ni Speaker, ang sabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Napagkasundoan din anya sa pulong ang estimated timetable para sa People's Initiative, kabilang umano sa tulong na ibinigay ng mga kongresista ang pagtukoy sa mga lugar na dapat puntahan para makakuha ng maraming lagda. Na-advise kami kung saan maraming mga tao na pipirma, kung saan basically ang tinuturo nila yung C&D sector ng mga voters. They tell us to concentrate on the C&D kasi sila ang nakakarami. Samantala, humarap din sa komite ang ilang testigo mula sa iba't ibang rehiyon na pumirma at nagpapirma para sa signature drive. Isiniwalat ng ilang testigo ang umano'y naging bayaran sa pagpapapirma. Utos daw po yun ng ni BBM. Utos Yun po ni yung BBM. exact word. ay ganon. At sumusunod lang sila. Opo. Eh kung utos ng Pangulo, ba't hindi ninyo sinunod? Meron po akong freedom of choice. Bali po ang binigay sa amin, 1.5 po a day, tapos in advance po yung isang araw, bali 3,000 po yung natanggap namin. Binigyan ba kayo ng ID nito, Change Philippines? Binigyan po. Sabi yung baguhin daw yung economic. Itinanggi naman ng grupong pirma na sangkot sila sa panunuhol. Ipapasapi na naman ng Senado ang isang Attorney Anthony Abad na siyang nakapangalan sa mga unang lumabas na signature forms. Ayon sa impormasyon ng komite, nasa labas ito ngayon ng bansa. Ipapatawag din ang mga opisyal ng grupong Change Philippines at iba pang pinangalanan ng mga testigo na nanguna sa pagpapapirma sa kani-kanilang lugar. Gagawin na sa Biyernes, February 2 sa Davao City ang ikalawang pagdinig kung saan inaasahang mas maraming testigo ang haharap sa komite. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ni Senator Amy Marcos ang naging pahayag ni House Speaker Martin Romualdez kung saan umapila ito sa pinsang senadora na tapusin na ang bangayan at magtrabaho na lamang. Nakiusap si Speaker Romualdez kay Senator Amy na hindi kailangan ng bastusan, lalo't hindi ito magandang ehemplo sa mga kabataan. Sinabi rin ng House Speaker na bukas siya sa pagkakaroon ng makabuluhang talakayan para tugunan ang mga issue at concern kaugnay sa interes ng taong bayan. Pero sagot ni Senator Amy sa kanyang pinsan, Ceasefire daw. Wala daw bastusan. Siya naman ang nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan. Siya nag-umpisa. Nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. Inamin ni House Speaker Martin Romualdez na nakipagpulong ito sa mga kinatawan ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA, kaugnay ng People's Initiative o PI campaign. Samantala, hinikayat ng mga mambabatas sa Kamara ang mga senador na ipasa ang resolution of both houses number o RBH 6. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz.
Inamin ni House Speaker Martin Romualdez na nakipagpulong ito sa mga kinatawan ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA, kabilang na si Noel Oñate. Ang grupo ang nasa likod ng isang advertisement na tumutuligsa sa 1987 Constitution at nag-umpisa ng kampanyang mangalap ng PIRMA upang isulong ang Charter Change o CHACHA sa pamamagitan ng People's Initiative. Lumabas sa ginawang investigasyon ng Senado sa People's Initiative Campaign na nakipag-ugnayan si Oñate sa Speaker at iba pang mambabatas upang mangalap ng pirma ng 3% ng rehistradong botante kada legislative district. Ayon kay Speaker Romualdez, nilapitan siya ni Oñate para sa isang pagpupulong at nangyari ito sa kanyang townhouse. Gate ng House Leader para ito sa isang bukas na dialogo kaugnay ng civic actions na may kinalaman sa interes ng bansa. Gayunman, nilinaw nitong pagpapayo lamang ang involvement nito sa People's Initiative at hindi ito ang utak sa pangalap ng pirma. Muli rin nitong itinanggi na sangkot siya sa anumang akusasyon ng vote buying kaugnay ng PI campaign. Ipinagtanggol din ng mga kapwa kongresista si Romualdez. Alam mo, lahat naman nakikipag-meet kay Speaker eh. Alam mo, pag nakipag-meet kay Speaker, gusto magpa-picture taking. Lahat naman kami, di ba? Lahat ng mga grupo na ano man ang kanilang interest sa buhay o ng kanilang organisasyon, gusto makaharap ang Speaker. And like any Filipino meeting, it always ends with a picture. So sa akin, it shouldn't be taken with malice. It had nothing to do with ill intent, and the photo was just used for propaganda and for political gain. Mariinding itinanggi ng mga kongresista na may ginamit na pondo para sa PI campaign. Samantala, umapela naman ang House Leader sa Senado na pagtuunan na ng pansin ang Resolution of Both Houses No. 6 na naglalayong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Ito ay lalo na't sinuspindi na ng Commission on Elections o COMELEC ang proceedings kaugnay ng PI campaign. There is only one sure way to stop that People's Initiative. And this I appeal to our friends in the Senate. You pass your RBH 6 and the House of Representatives will welcome it. You transmit it to us, we will welcome it with two open arms. Version nyo na. Kayo na bahala, magbalangkas kung anong version gusto nyo, anong economic provision. You pass RBH 6, the People's Initiative will be dead in the water. Yung abolition, mawawala yung Senado. Kung narinig niyo po ako, guni-guni niyo lang po yun. Wala po sa isip namin yun. Para rin sa mga kongresista, pag-aaksaya lang sa oras ang pagsasagawa ng pagdinig ng Senado kaugnay ng PI campaign. Yes, it's a circus. I mean, multi-academic na eh. Nag-rule na yung COMELEC kahapon and bank. Kasi another stumbling block na naman to na ginawa ng Senate para umusad na naman yung diskusyon sa charter amendments. So I hope it's not a political strategy that they're employing to delay discussion on charter amendments. Huwag na natin pag-aksayahan tong panahon dyan sa ating Senate investigation. Kasi sinabi na ng COMELEC, tigilan na eh. So, magtrabaho na tayo. Let's walk the talk. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idinipensa ng Commission on Elections o COMELEC sa Senado kung bakit hindi nila kaagad na suspindi ang pagtanggap ng signature forms o pirma kaugnay ng People's Initiative. Samantala, pagtutuunan naman ng pansin ng komisyon ang pagpapatuloy ng voters registration sa susunod na buwan. Narito ang report ni Dante Amento. Sa pagharap ng Commission on Elections o COMELEC sa pagdinig ng Senado kahapon, nilinaw ni Commissioner Ray Bulay na mabilis ang kanilang hakbang kaugnay sa pagsuspindi ng proseso para sa People's Initiative. Ito ay sa kabila ng napakarami nilang ginagawa bilang paghahanda para sa 2025 midterm elections. So dumating po ito, second week ng January this year. Ngayon po January 30 lang tayo eh. Mabilis pa nga ho yung aming aksyon considering yung workload. Ito ang reaksyon ng COMELEC matapos makwestiyon bakit hindi kaagad itinigil ang pagtanggap ng mga pirma. Binigyang diin ni Bulay, pinag-aaralan nilang mabuti ang batas hinggil dito at hindi madaling gawin ito. Mihingi po kami ng paumanhin kung hindi po kami nakakilos agad. Pero sana po,
maintindihan na hindi lang po yun ang aming ginagawa. And true to the heart, hindi po namin gusto na i-rob ang common Filipino ng kanilang karapatan. Sa ngayon, matapos suspindihin ang lahat ng proseso para sa People's Initiative, sinabi ng COMELEC na pagtutuunan nila ng pansin ang muling pagbubukas ng voter registration simula February 12 hanggang September 30, 2024. Target ng poll body na magkaroon ng 3 milyong mga bagong botante. Ilang araw na doon po tayo mag-focus. Yun po yung lagi namin paulit-ulit na sinasabi, focus muna po tayo doon. Total naman, makakahinga-hinga muna kami. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Inaprobahan ng Senado ang isang resolusyon na nag-ootorisa kay Senate President Juan Miguel Zubiri na gumawa ng kinakailangang hakbang kontra People's Initiative. Sa ilalim ng Resolution 920 na inihain ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, inaatasan nito si Senator Zubiri na maghain ng karampatang aksyon na sa angkop na tribunal para questionin ang constitutionality at pagiging balido ng kasalukuyang isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Bukod sa mga irregularidad sa kasalukuyang People's Initiative, binanggit din sa resolusyon ang ilang desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang hindi sapat ang Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act para ipaliwanag ang sistema at proseso ng People's Initiative. Inootorisa rin sa resolusyon si Senator Zubiri na gumamit ng serbisyo ng legal counsel para sa gagawin itong karampatang aksyon. Roundup Balita. Nauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng mga pulis laban sa miyembro ng criminal gang sa barangay Mahayag, Santa Margarita, Samar kahapon. Sa halip na sumuko ang mga suspect, nakipagbarilan sila sa mga otoridad. 3 pulis ang namatay habang 4 ang nasugatan. 4 naman ang naaresto sa panig ng mga suspect. Nakumpiska din sa mga ito ang isang M16 rifle, isang caliber 45 na baril at mga bala. Dinala naman sa ospital sa Calbayog ang mga nasugatang pulis upang doon lapatan ng lunas. Patuloy na nagsasagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad para mahuli ang mga nakatakas na suspect. Nagpahayag ang Department of Labor and Employment na handa ang kagawaran na umasiste sa mahigit 300 empleyado ng CNN Philippines at Sky Cable na nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara nito. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, maaari silang bigyan ng tulong ng departamento sa pagtitiyak na ang mga benepisyo na dapat bayaran sa kanila ay maibibigay kung hindi pa sila nababayaran. Dagdag pa ng kalihim, mayroon ding iba pang assistance na maaaring ibigay sa mga apektadong empleyado at nagpahayag naman ng pagkabahala ang Federation of Free Workers o FFW sa pagsasara ng 2 kumpanya. Nanawagan ang labor group sa pamahalaan na mag-adopt ng mga hakbang na makatutulong na maiwasan ang pagkawala ng trabaho ng mga empleyado kapag nagkakaroon ng corporate restructuring. Itinigil na ng CNN Philippines ang kanilang operasyon ngayong araw, habang ihinto naman ng Sky Cable ang mga operasyon nito sa darating na Pebrero 27. Abiso po sa mga motorista, maaaring magkaroon ng pagbagal ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa gagawing delivery ng tunnel boring machine o TBM patungong Pasig City. Batay sa abiso ng Department of Transportation, nakatakdang ihatid ang mga TBM sa February 2 at 3, gayon din sa February 4 at 5. Manggagaling ang mga TBM sa Manila Harbor Center Port ng bandang alas 10 ng gabi sa February 2.
Dadaan ito sa 5th Avenue ng bandang 11 p.m., sa Araneta Avenue bandang 1:00 ng madaling araw, sa February 3 hanggang sa Ortigas Avenue patungong C5 Road at hanggang sa makarating sa Doña Julia Vargas Avenue ng 4:00 ng madaling araw. Sa February 4 at 5, ganito rin ang magiging ruta at schedule ng paghahatid ng mga TBM. Ang mga TBM ang gagamitin para sa pagbutas ng lupa sa pagtatayuan ng Ortigas Avenue Station, Shaw Boulevard Station at Kalayaan Avenue Station ng Metro Manila Subway Project. Bumagal ang naitalang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabuuan ng taong 2023. Base sa report ng Philippine Statistics Authority, naitala sa 5.6% ang gross domestic product ng bansa noong fourth quarter ng 2023 na mas mabagal kumpara sa 6% noong third quarter ng nakaraang taon. Mas mababa rin ito sa 7.1% GDP growth rate na naitala noon sa kaparehong quarter noong 2022. Sa kabuuan ng 2023, umabot lamang sa 5.6% ang economic performance ng bansa na mas mabagal kumpara sa 7.6% na naitala noong 2022. Dahil dito, hindi naabot ang target sana ng gobyerno na 6 hanggang 7% GDP growth rate ngayong taon. 5 kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Vietnam na layong palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa. Kabilang dito ang pagpayag ng Vietnam na mag-supply ng bigas sa loob ng 5 taon sa abot kaya ng presyo. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok. Sa huling araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam, may mga mahalagang kasunduan na nilagdaan ng dalawang bansa, partikular sa sektor ng agrikultura at usapin sa South China Sea. Kabilang sa mga nilagdaan ay ang Memorandum of Understanding o MOU sa Rice Trade Cooperation, Incident Prevention at Management sa South China Sea, gayon din ang kooperasyon sa agrikultura at iba pang larangan. Gayon din sa MOU sa Maritime Cooperation sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard at Cultural Cooperation. Sa ilalim ng Rice Trade Agreement, magsusupply ang Vietnam ng bigas sa pamamagitan ng private sector sa Pilipinas na aabot sa 1.5 million hanggang 2 million metric tons ng bigas kada taon sa abot kayang halaga. Ukol naman sa Incident Prevention sa South China Sea o SCS, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na isulong ang tiwala ng dalawang panig ukol sa maritime issues sa pamamagitan ng dialogo at kooperasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ito upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa riyon dahil sa maritime dispute. Basta't ang ating usapan with Vietnam is pagka may nangyari, meron tayong maliwanag na paraan kung paano pag-usapan para hindi lumaki ang gulo. Hindi naman tayo we don't have any confrontations with Vietnam. Samantala sa ilalim ng kasunduan nilagdaan ng Coast Guard ng Pilipinas at Vietnam magtatatag ng isang hotline communication mechanism at dalawang panig. Sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Vietnamese President Vo Van Thuong, kinilala ni PBBM ang Vietnam bilang strategic partner ng Pilipinas sa ASEAN region at inaasahan ng Pangulo na lalo pang mapapalakas ang relasyon ng dalawang bansa. While maritime cooperation is the foundation of our strategic partnership, our bilateral relations have spanned various areas of cooperation, such as defense, trade, agriculture, and culture, among others. As we continue to face new challenges, we are also presented with a vast number of opportunities for cooperation. Bago ang mga pagpupulong kahapon, ginawaran ng arrival honors si Pangulong Marcos sa Presidential Palace na pinangunahan ng Vietnamese President. Matapos nito ay humarap naman ng Pangulo kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh sa Grand Hall ng Government Headquarters sa Hanoi. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinaghahandaan na ng Armed Forces of the Philippines ang 39th edition ng Balikatan Exercise kung saan inaasahan ang mas malaki at mas malawak na pagsasanay sa tropa ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay Ryan Lacanlale live.
Ryan, ano yung inaasahan nating bagong idaragdag ngayon sa taunang balikatan exercises? Aga, bukod sa mga maritime at aerial exercises, idaragdag ang mga non-physical exercises gaya ng cyberspace operation at information warfare ngayong taon. Dito sa sentro ang ika-39 na edisyon ng Balikatan Exercise ngayong taon na isasagawa sa buwan ng Abril. Mas malaki, mas malawak ang gaganaping pagsasanay sa pagitan ng sandataang lakas ng Pilipinas at United States ngayong taon kumpara sa nakalipas na taon. Ito ay ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Padilla. Isasagawa ang pagsasanay sa iba't ibang lugar sa bansa. The difference now and last year's Balikatan is we are going to have more exercises in key positions all over the country. Aside from quantity, we will heavily lean on towards quality trainings. We will build upon the success of the last Balikatan. So for every Balikatan that we are doing things a little differently. We are adding some more challenges, some more complexity towards the exercise. Ayon naman kay Colonel Cerces Trinidad, ang Public Affairs Chief ng AFP, target nila na patuloy na mapataas ang kakayahan ng sandataang lakas kung paano malalampasan ang bawat pagsubok. Sa ngayon ay nasa planning stage pa rin ang AFP kaya wala pang detalye hinggil sa saktong lokasyon at dami ng lalahok sa gaganaping pagsasanay. At muna ang latest, balik sa iyo Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Lumabas ngayon sa pagdinig ng House Committee on Transportation na ilang public utility jeepneys umano ang na-impound dahil hindi pa kasama sa franchise consolidation. Ito ang binanggit ng transport group na Manibela sa gitna ng pagpapalawig ng public utility vehicle franchise consolidation ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. hanggang April 30, 2024. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ano ang gagawing aksyon dito ng government transport agencies? Ella, hinihingi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang listahan ng mga plate number ng mga pampasaherong jeepney na na-impound umano kahit pinalawig na ang Public Utility Vehicle Franchise Consolidation. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Transportation ngayong araw kaugnay ng pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, inihayag ni Transport Group Manibela President Mar Valbuena na mayroong mga hinuling pampasaherong jeep dahil hindi pa nagpapakonsolidate. Batay din kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, sa Bacolod City may mga ganito ring ulat. Ayon naman kay Attorney Mercy Jane Laines, LTFRB board member, agad nila itong tutugunan lalo na't hindi dapat hulihin ang mga pampasaherong jeep na hindi pa nagpapakonsolidate dahil extended pa ito hanggang April 30, 2024. Nangangako rin itong papatawan ng sanksyon ng mga enforcer na nanghuli ng hindi pa consolidated PUJs kahit extended ang franchise consolidation. Gayunman, nilinaw din ng opisyal na hindi requirement ang consolidation upang mairehistrong muli ang isang pampasaherong jeep. Hinihikayat naman ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, Chair ng House Committee on Transportation, ang Manibela Transport Group na iparehistro na ang mga sinasabing na impound na pampasaherong jeep upang matukoy kung ano ba ang aksyon ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay nito. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tiniyak ng Bureau of Internal Revenue na kasama sa pagtutuunan nila ng pansin ngayong taon ang implementasyon ng Excellent Taxpayers Service. Sa ilalim nito, magpapalabas ng circular ang ahensya na layong ibsan ang pinansyal na pasanin ng mga Pilipinong mayroong mga karamdaman. Mula sa Maynila, may report si Jed Neresina live. Jed, ano-ano yung mga gamot ang inalis na ng value-added tax ng BIR? Yes, Aga, inilabas ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lomagi Jr. ngayong araw ang Revenue Memorandum Circular Number 17/2024. Ito ang nag-aalis ng value-added tax ng ilang mga gamot para sa cancer, diabetes,
hypertension, kidney disease, mental illness at tuberculosis. Inilabas ang nasabing circular dahil sa liham ng Food and Drug Administration ng Department of Health na nagbigay ng update sa listahan ng VAT-exempt products sa ilalim ng Republic Act No. 10963 at 11534. Ito ay isang update sa listahan ng mga VAT-exempt na gamot at mga gamot sa ilalim ng Section 109 ng National Internal Revenue Code of 1997 na sinusugan naman ng Train Law at CREATE Act. Ayon kay Commissioner Lumagi, ito ang handog ng BIR sa bagong Pilipinas, kung saan ang serbisyo ay mabilis at maaasahan. At ang 21 gamot na tinanggalan ng VAT ay simula pa lang ng mga serbisyong ibibigay ng BIR ngayong 2024. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Sa layuning mas maiayos pa at matugunan ang pangangailangan ng bansa sa aspeto ng kalusugan matapos ang COVID-19 pandemic, isinasagawa ngayong araw ng Department of Health ang second National Health Sector Meeting. Mula sa Pasay City, may report si Gladys Toabi, live. Gladys, ano ang magiging sentro sa nasabing pagpupulong ng Department of Health? Ella, magsisilbi itong venue para talakayin, gawing konkreto ang konsepto at plano para sa pagpapatupad ng kagawaran hinggil sa DOH Modernization for Health Equity Framework bilang tugon sa pangangailangang pangkalusugan at medikal sa bansa matapos ang mga napagdaanan sa COVID-19. Nakapaloob din dito ang nakaambang panganib sa iba pang pandemya, climate change, disaster emergencies, high health risk ng mga kabataan kabilang na rito ang teenage pregnancy at substance abuse, ang tumataas na bilang ng road injuries at cancer, ganun din ang hypertension at diabetes. Titingnan din dito ang posibleng paggamit o pag-maximize ng information technology, artificial intelligence at medical transport modernization dahil ang mga naturang technological developments ay malaking tulong para lalo pang maiayos ang epidemiology, behavioral change at community engagement sa bansa. Ella, nais ng Department of Health na maibigay rin sa mga Pilipino dito sa bansa ang premier at modern services sa pamamagitan ng primary care centers na nararanasan ngayon ng milyong Pilipino na nasa abroad. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Simula bukas, uumpisahan na ang province-wide vaccination sa mga alagang aso sa probinsya ng Iloilo. Layo ng hakbang na maging rabies-free ang probinsya. Mula sa Iloilo, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, mayroon na bang kaso ng rabies dyan sa Iloilo? Aga kinumpirma ng Iloilo Provincial Health Office na mayroon ng isang kaso ng rabies na naitala sa probinsya ng Iloilo. Ito ay isang 17 anyos na lalaki o na binata na nasawi noong January 3 matapos na kagatin ng isang asong gala. Ayon sa resulta ng RT-PCR test ng biktima, lumabas na positibo ito sa rabies. Kaya naman na magsisimula na bukas ang province-wide mass vaccination para sa mga aso sa probinsya ng Iloilo, katuwang ang mga local government unit. Ang official kick-off ceremony bukas ay isasagawa sa bayan ng Maasin. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, ito ay upang maiwasan na kumalat pa ang rabies sa ibang lugar sa lalawigan. 8 milyong piso ang bakuna na binili ng pamahalaan o 20,150 vials ng vaccine. Ito ay i-distribute sa 42 LGU sa probinsya. Ang mga lokal na pamahalaan na ang maghahanap ng mga dog vaccinators. Target ng probinsya na maging rabies-free ngayong taon. Inaanyayahan naman ng mga pet owner na pabakunahan ang kanilang mga aso at pusa dahil libre naman ang bakuna at bukas sa lahat ng mga residente. Magtatagal ang dog mass vaccination hanggang sa buwan ng Abril. Samantala noong 2023 umabot sa 5 ang kaso ng rabies sa probinsya ng Iloilo. As of December 31, 2023, 228,984 na aso o 75.75% ng total dog population sa probinsya ang nabakunahan.
Yan muna ating balita mula rito sa probinsya ng Iloilo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalain Moreno. Malaking kabawasan sa kita. Ito ang nakikitang posibleng maging problema ng mga rice millers sa Bulacan sakaling matuloy ang planong pag-aangkat ng bigas sa Vietnam kada taon. Mula sa Bocaue, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres. Live. Nestor, ano ang reaksyon ng mga rice miller ukol sa kasunduan sa rice trade ng Pilipinas at Vietnam? Yes, ayon sa ilang mga rice traders dito sa Intercity Rice Mill sa Bocaue, posibleng ang ito ay bumaba yung presyo ng bigas. Sa pagbaba ng presyo nito ay posibleng makaapekto ito sa kanilang kita kung sabay-sabay na magdadating itong bigas at kapag mahal ang presyo na kanilang makukuha mula sa Vietnam ay makakaapekto ito sa kita ng mga rice miller. Posibleng ang makaapekto sa kita ng ilang mga rice traders at rice millers sa Bocaue, Bulacan ang bigas na angkatin ng Pilipinas sa bansang Vietnam. Ayon sa presidente ng Intercity Rice Mill na si J.B. David, sa Memorandum of Understanding ni Pangulong Marcos sa pagitan ng Vietnam, kada taon ay nasa 1.5 to 2 million metric tons nga ang angkatin ng bansa. Ibig sabihin nito kapag nagkataon na nagsabay ang bigas galing norte at importasyon ng bigas sa Vietnam, maaaring bumaba ang presyo nitong bigas. Ang masaklap nito, kung mataas ang kuha nila ng nabiling bigas at biglang bababa ay maaari nila silang malugi. Sa ngayon, ang premium rice na kuha nila sa Vietnam ay umaabot na nga ng 50 pesos per kilo o 2,500 per kaban. Habang ang premium rice sa mababang presyo ng bigas sa parting norte ay nabibili nila ng 44 pesos per kilo o nasa 2,200 pesos kada kaban. Katumbas ito ng 31 pesos na presyo ng palay. Para sa mga rice miller, maganda rin naman ang epekto nito kapag maraming bigas ay posibleng magmura nga itong mga bigas sa mga pamilihan. Pero sa ngayon, marami namang bigas na inaasahan ang Intercity Rice Mill naggagaling hindi lang sa Vietnam, pati sa iba't ibang mga bansa na dumarating dito sa Bocaue. Dahil malapit naman nga ngayon itong panahon ng anihan, ay inaasahan ng mga nila yung mga bigas na manggagaling sa mga magsasaka sa parting norte, partikular dito sa Nueva Ecija, Pangasinan, Pampanga at Bulacan. At yung latest live mula dito sa Bocaue, balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Muling kinilala ang Wish 107.5 bilang most outstanding FM station sa ginanap na 6th Gawad La Sallaneta. Bukod sa kakaibang konsepto ng FM station para lalo pang ibandila ang original Filipino music o OPM, nagsisilbi ring inspirasyon at daan ang Wish 107.5 para maibsan ang hirap ng mga estudyante sa kanilang mga aralin sa pamamagitan ng mga musikang ibinabahagi ng istasyon. Narito ang report ni Gladys Toabi. The winner is none other than Wish 107.5. Sa ika-6 na pagkakataon, muling ginawaran ng pagkilala ang Wish 107.5 bilang most outstanding FM station sa 6th Gawad La Sallaneta ng De La Salle Araneta University. Ito ay dahil sa natatanging konsepto ng istasyon na lalo pang binigyang buhay at itinanyag ang husay ng original Filipino music o OPM na sumasalamin sa kultura at pamumuhay ng mga Pilipino. Sobrang nakakataba ng puso and truly inspiring kasi mga students yung bumoto sa Wish 107.5 as the best FM radio station of the year. Inspirasyon namin sila para mas pagbutihin pa yung craft namin. Siguro ramdam nila na yung Wish 107.5 para talaga sa tao. Kasi yung mga charity na tinutulungan, yung mga Wish Music Awards na hindi lang awards night, kundi mga charity rin yung tinutulungan. Kaya ramdam nila yung pagmamahal ng Wish rin. Platform ng OPM ang Wish Bus. So marami pa tayong discover ng mga raw talents na magsha-shine pa, hindi lang dito, internationally na. Layunin ng award-giving body na bigyang parangal ang mga natatangi, mahuhusay at influential communicators sa larangan ng media na nagsisilbing inspirasyon at mabuting ehemplo sa mga kabataan ngayon.
Kailangan kasi ng De La Salle Araneta University ng para mga inspiring idols. Kaya namin ito ginagawa taon-taon para malaman nila kung sino ang dapat nilang idolohin. Pinaka number one reason namin is not just for our students but also for the awardees para maramdaman nila that they are the best among the rest. Actually, ang wish ay malapit na maging Hall of Famer. So, konting steps na lang ay nandun na tayo sa Hall of Fame Award. Karamihan ng mga kabataan natin ngayon ay nasa social media na. The effort that Wish FM pours into creating contents that are of quality are really outstanding. Mismong ang mga estudyante, guro at alumni ng universidad ang mga namili at bumoto online para sa mga nominado at tatanggap ng parangal. Ayon kay Sheila Cabidog, ang head ng Gawad La Sayaneta, malaking bagay din ang musikang ibinabahagi ng istasyon dahil naiibsan ang hirap ng mga estudyante sa kanilang mga aralin sa pakikinig nila sa FM station. Ang musika talaga ay hindi lang parte ng buhay. Sabi nga nila, music is life. So talagang sa Wish FM nila, nakukuha ang buhay na yon sa hirap ng academics nila, sa pakikinig nila sa Wish FM, kahit pa paano naiibsan ang mga hirap na dinaranas nila sa kanilang mga aralin dito sa paaralan. Bukod sa parangal na natanggap ng istasyon, nominado naman ang Wish 107.5 DJs bilang Most Outstanding Female and Male Digital Radio Broadcaster. Ang Wish 107.5 ang natatanging FM station on wheels na naglilibot sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa Estados Unidos, kung saan itinatampok ang mga Filipino artists at maging international singers, at nagiging platform para makilala ang mga undiscovered gems sa larangan ng musika. Higit sa lahat, ang Wish 107.5 ay hindi lamang nakasentro sa musika dahil kaakibat din sa adhikain ng istasyon ang paggawa ng mabuti. Samantala, ilang programa naman sa UNTV ang mga nominado sa iba't ibang kategorya ng 6 Gawad La Sayaneta. Nominado ang Good Morning Kuya bilang Most Outstanding Morning Show at ang GMK Host bilang Most Outstanding Morning Show Hosts. Ang UNTV Radio bilang Most Outstanding Radio Station. Nominado din ang Get It Straight with Daniel Razon bilang Most Outstanding Current Affairs Talk Show at si Kuya Daniel Razon bilang Most Outstanding Current Affairs Talk Show Hosts. Patuloy na magsisikap ang UNTV na magamit ang plataforma nito sa media para sa kapakanan ng mga kabataan at sa pagbibigay serbisyo publiko. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na naabot ng Members Church of God International o MCGI at UNTV ang mga pulis na nangangailangan ng wheelchair, nebulizer at tungkod sa lalawigan ng Masbate. Samantala, nilagdaan naman ng MCGI, UNTV, Philippine National Police at Philippine Red Cross ang isang Memorandum of Understanding para sa mas malawak na paglilingkod sa mga Masbateño. Narito ang report ni Jerry Galicia. Binigyan na nakatuparan ng Members Church of God International o MCGI ang hiling ng mga pulis na nangangailangan ng wheelchair, tungkod at nebulizer sa Masbate. Ang anak na pulis ng senior citizen na si Aling Delma Ramos hindi makalakad dahil sa isang insidente na nangyari sa gitna ng pagtupad ng tungkulin. Tinamaan ng bala ng baril ang kanang tuhod ng kanyang anak habang rumoresponde sa isang krimen ng nakaraang taon. Kwento ni Aling Delma, ang anak lamang niya ang inaasahan sa kanilang pamilya, kaya hindi sila makabili ng kailangang wheelchair. Kasi po hindi siya makalakad. Pag nakatayo siya, alala yung misis niya, isang paa lang ang nakatukod. Kaya kailangan niya ng wheelchair.
Malaki pong pasasalamat ko sa kanila. Lang. Dahil po binigyan siya ng libreng wheelchair. Ang 5 taong gulang na anak naman ni Police Corporal Quincy Garcia hirap sa paghinga kapag sinusumpong ng sakit nitong pneumonia. Bilang isang single mother, nahihirapan ang kanyang kalooban sa tuwing dinadala pa sa ospital ang anak para lang makagamit ng nebulizer. Pneumonia po, pabalik-balik po siya sa ospital. Si acute bronchitis na kailang na po siya admit. Mahirap po kasi tulad po sa akin, single mother po ako. Wala po dito yung pamilya ko. Tapos panalig na lang po sa Panginoon na anuhon po yung anak ko. Po, nagpapasalamat po ako sa programa pong ito kasi nabigyan po kami tulad nito ng nebulizer na magagamit po para sa ng anak ko po. Ambina naman ni Police Chief Master Sergeant Roy Capiling, matagal ng tungkod na kahoy ang gamit dahil sa hirap sa paglalakad. So nung nalaman ko na may binibigay po yung itong organisasyon nito, nakiusap ako na sana mabigyan din ako. Mahirap po kasi minsan walang hawakan eh. Yung kamay niya nagkakalyo na eh. Sa organisasyon po ng MCGI, thank you po. Sana magtagal at dumami pa. At saka marami pa kayong matulungan. Maraming salamat po. Ilan lamang sila sa mga naging benepisyaryo ng 10 wheelchair, 10 nebulizer, 10 tungkod na libreng pinamahagi ng MCGI. Kakaiba talaga ito. Kasi imbis na yung community, parang sila yung naunang tinulungan. And the rationale is that siguro talagang dapat muna mauna yung ating kapulisan kasi nangangailangan din naman sila. Maraming salamat. Samantala, nilagdaan naman ng MCGI, UNTV, PNP at Philippine Red Cross Masbate ang isang Memorandum of Understanding para sa mas malawak na serbisyo sa mga Masbateño. Kaalinsabay nito ang pagbibigay ng libreng dugo ng mga miyembro ng MCGI at mga kawani ng PNP sa mass bloodletting activity. Ang kaibahan ng pagkakaroon natin ng partnership sa Philippine Red Cross at MCGI kasi po nakikita po talaga natin na yung pagdodonate ay hindi lang siya dahil sa inutos, kundi dahil ito'y bukal sa loob ng kalooban ng bawat miyembro na ang pagbibigay ng dugo ay isang pagpapatunay ng kanilang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. So, love talaga po. So, ramdam na ramdam mo siya sa MCGI at sa UNTV. Sa pagtutulungan ng MCGI, UNTV, PNP at PRC Masbate, inaasahang lalawak pa ang paglilingkod sa ating mga kabayang mahirap sa isla ng Masbate. Sa ngalan po ng MCGI, ng UNTV, at sa panguna po ng aming Kuya Daniel Razon at sa kapatirang kumakatawan dito, ang mga kapatid natin sa MCGI, kami po ay narito sa isang layon at sa isang adhikain. Ang tayo po ay makibahagi at kilalanin ang inyong malaking pagtitiwala at pagpapahalaga sa aming maliit na magagawa. We never promise to you the moon and the stars. Pero pangako po namin sa inyo na ipinangangako namin sa iyo naman yung nangako din naman ng aming sinasampalagayanan, ang Diyos na may likha ng ating mga buhay, na siyang may sabi na mangilag tayo sa pag-ibig lang sa salapi, magkasa tayo sa ating mga tinatangkilik at siya ang nagsabi, hindi ko kayo papagkukulangin, ni hindi ko kayo pababayaan. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 27 na nagsasabi, siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman, at siyang may diwang malamig ay tao nag-uunawa. At
yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.